Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan, atin balikan ang umpisa kung paano si Arlene nakatakas sa KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Ito yung relihiyon na tinatag ni Kibuloy. Okay, so dito sa video ito ay makikita natin ang mga litrato noong siya ay 15 anyos pa na nag-umpisang magpakilimos sa daan para lamang iabuloy kay Pastor Kibuloy ang kanyang kita, at hindi lang yan, mayroong kuta. Si Arlene Stone ay isa sa mga pioneering pastorals ni Kibuloy, at ang pastorals noon ay kakaiba kaysa pastorals noong mga nakaraang taon lamang. Kaya ito ang video atin panoorin. So I'm Arlene Stone and I am based here in Minnesota. I am a quality engineer by profession, and I used to be a full-time worker for the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, under the leadership of Pastor Apollo Kibuloy. Life in the kingdom in general is like being in jail. Okay, so parang jail daw yung kingdom. Ngayon balikan muna natin yung mga litrato ni Arlene Caminong noong siya ay bata pa. Ito, cute din naman si Arlene eh. Noon, makita natin sa mga picture dito, yagit pa si Kibuloy eh. Ang damit, pabalik-balik lang yung stripe na damit. Couple dress nga sila eh, couple t-shirt nitong si Arlene Caminong. Ibig sabihin, may relasyon sila kasi parehong stripe yung sinusuot nila pag magsama sila eh. Ito, hanapin natin yung dito. Maganda naman yan si Arlene, no? Kasi mayroong nagsabi na pangit daw kaya ayaw ni Kibuloy. Diyan nga yumaman si Kibuloy kasi napakasipag magpakalimos yang si Arlene Stone. From Davao to Metro Manila yan. Dalawa sila niyan ng kanyang kapatid nagpalimos. At 3,000 a day ibibigay nila kay Kibuloy. So 6,000 silang dalawa ng kapatid niya. Grabe. At kapag may lagnat daw sila ay sabihin lang na ni Kibuloy na may sumapi na diablo kaya mainit sila. Kasi ang diablo ay galing sa impyerno, nagbabaga. So mainit talaga ang diablo. Kapag papasok sa katawan, lagnatin ka daw kasi mainit nga ang diablo. Grabe itong si Kibuloy, kahit medical ay hindi makabili. Kasi nung nagumpisa ito, yagit ito makita nyo dito yung damit niya, pabalik-balik yung paulit-ulit yung stripe At yung mukha niya, hindi pa yung nakabikibelo, maitim pa at hindi pa gwapo, di ba? Nung nag-umpisa lang ito Pag umpisa niya ng na kingdom na yan, ito kaagad sila Arlene Stone ang kanyang miracle workers. Kaya dapat inaalagaan niya ito, hindi niya alam na madunong pala ito May utak ito Kaya ito, ang babaeng ito ang nag-umpisang pabagsakin siya. Balik tayo kay Arlene. Life in the kingdom in general is like being in jail. I found the Kingdom of Jesus Christ when I was 15 years old. Personal assistant ako ng mga pastoral na very close to Kibuloy. Okay, so balikan natin yung naka-t-shirt si Kibuloy Paulit-ulit na t-shirt yan Ayan, Ayan, naka-stripe dyan si Arlene, naka-stripe din siya. At sa lahat ng babaeng nakapalibot dyan, si Arlene ang maganda Kaya may relasyon talaga sila ni Arlene kasi pastoral si Arlene Hindi nga lang sinabi yan ni Arlene, pero automatic na yan. Kapag nag-serve ka doon sa kanyang kwarto na kayo lang dalawa, matik na yan, di ba? So ayan, Kibuloy napakayagit pa. Ang payat-payat. Tapos paulit-ulit yung t-shirt na yan. Ito yung pag-umpisa nila, wala pa yung kingdom na yan, hindi pa yung ginawa. Meron pa lang silang maliit na parang chapel dyan. Okay, so ayan, pagmasdan yung mabuti Yan ang itsura ni Kibuloy nung pag-umpisa pa lang niya, mga 30 years old siya dyan, 30 plus. Personal assistant ako ng mga pastoral na very close to Kibuloy.
later on, when you become comfortable with, with how everything works, they introduced me to assist Pastor Kibuloy. Ito yung pangalawang picture eh. Oh, ayan oh. 'Di ba? Naka-stripe pa rin silang dalawa. So, couple shirt yan, couple. Ibig sabihin, may relasyon sila kasi couple shirt. At sa isang picture ay merong makikita na dito sa picture na itong susunod ay meron silang anak eh. Merong inaano diyan si Arlene, yung dinalang bata na babae maganda. Marami ang nagsabi na anak nila yan, pero ang totoo pala yung bata na ito na narito sa picture, yung batang babae na maliit, ay gustong ampunin ni Kibuloy na katulad ng ginawa niya kay Stephanie Ibarra na 2 years old pa ay kinuha niya na. At siya na mismo yung nag-alaga kay Stephanie Ibarra hanggang sa lumaki ito ng magdalaga, magkaroon ng mens, tsaka niya tinurba. Itong dala pala ni Arlene Stone na batang babae ay anak niya sa kanyang Amerikanong husband. Kaya nga mistisa natipuhan kagad ni Kibuloy. Pero hindi naman turpi ganong gagaga si Arlene na ibibigay kay Kibuloy, di ba? Meron siyang husband na Amerikano na isa ring engineer at very intelligent, di ba? Kaya yan, makikita na natin diyan, di ba? Yan ang umpisa ni Kibuloy, isang ordinaryong tao lang talaga yan, biglang yumaman. Okay, balik tayo. Like bringing food for him, or standing next to him while he was eating and try to make sure that there won't be any flies na dadapo sa pagkain niya, yung ganyan. Tapos naglalabas sa mga damit niya, namamalansya, naglilinis ng banyo or kwarto, ganun. Si Kibuloy, I massage his feet lang. Yes, hanggang doon lang ako. They tried to convince me to commit the immigration fraud by pretending to marry a minister from them after my divorce. So I declined that. Sabi ko, no, ayoko. And that's when I had my first memo, yung memo of disconnection. That was 2013. Ito, may memo para si Arlene, no? O disconnection sa simbahan. Itong memo dito, nagsabi na hindi na pwedeng umattend si Arlene Stone sa mga misa ng kanyang KOJC Kingdom. At hindi na rin pwedeng halubilo sa mga kasamahan sa Kingdom. Ito ang pagkakamali ni Kibuloy dito. Kasi kung hindi na sinuspindi si Arlene Stone, ay pwedeng maging pa rin yan magiging manang, magiging loyalista pa rin yan niya. Kung inaalagaan niya lang yan, ay hindi sana siya ihahabla, hindi siya kakasuhan ito. Si Arlene Stone ang unang matapang na membro ng KOJC na hindi natakot sa tinatawag na mga death angel or angels of death ni Kibuloy. Kasi matalino to nakapag-abroad, 2 beses yata ito nakapag-asawa ng Amerikano. Yung una ay na-divorce, yung pangalawa ay pa rin sila nagsasama ngayon. Kaya wise girl itong intellectual itong si Arlene Stone. Hindi lang nakita ni Kibuloy na matalino. Sinayang niya ang talent kung hindi niya ito tinanggal sa membership ng KOJC, ay baka sakaling walang magsumbong sa kanya ng kumpleto kasi si Arlene ang daming mga ebidensya niya. Katulad nung voice recording ni Kibuloy na pinagalitan si Stephanie at iba pang mga babae. Si Arlene Stone ang nag-record noon. Kaya bago lumabas si Arlene Stone ay marami siyang ebidensyang dinala Kaya tuloy si Arlene Stone ang pinaka-whistleblower doon sa Amerika kapag hindi nakulong si Kibuloy dito. Yung pagkakulong sa kanya ngayon ay detention lang yan Yung sentensya talaga, kapag hindi masintensyahan si Kibuloy dito, ay dadalhin yan doon sa Amerika at doon siya kakasuhan ng grabe ang daming kaso
at wala siyang lusot doon. At si Arlene Stone mismo, at meron pang isa doon na kanyang ano din, membro na nag-rebelde din na mag-testify against Kibuloy sa Amerika. Kaya ayaw ni Kibuloy mapunta sa Amerika kasi yung mga attorney niya mahirapan mag-English eh. Kaya matatalo sila. Ay talagang talo, 'di ba? Ang daming kaso. Sa Amerika pa naman na hindi yan makuha ng lagayan, 'di ba? So ayan, yan ang ating mga nakalap na ebidensya sa kwentong ito. Ay Arlene Stone, cute naman yan, no? Ngayon ay tumanda, medyo hindi na maganda kasi matanda. Ito, tingnan nyo dyan si Kibuloy, ang yagit-yagit pa, oh. Parang yung barker sa jeepney, di ba? Ilang taon lang, sumikat na eh. Ito yung totoong pangalan ni Arlene. Arlene Caminong. Dalawa sila niyan, meron siyang kapatid na babae. At yung kapatid niya hindi nakalabas. Siya lang yung lumayas eh. Ito, yung pangalawang picture nila, ayan sweet oh. Kaya yung batang babae, anak daw nila eh. Pero sabi ni Arlene hindi. Kasi mestiza eh. So, ibig sabihin sa foreigner ngayon. Okay, so ako'y magpaalam na mga ka-art lover, mga ka-good news, mga kababayan. Pag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. God bless us all.